Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito na naman sa isang video. Ito tungkol naman ito dito sa pahayag ni dating Vice Presidenteng si Leni Robredo tungkol nga dito sa usapin tungkol dito sa West Philippine Sea. Dito natin mapapatunayan, walang kasinungalingan o walang sikretong hindi talaga nabubuto. Sa ating territorial sovereignty, diba? Klaro yun. Pero yung pinakapunto ko dito, merong napakahalagang nangyari nung panahon ni President Aquino, and that is to bring China to court. We were the only sovereign nation who brought China. Yeah, totoo yan. At saka, dyan tayo nanalo, diba? Dito sa tribunal na yan. In-award na sa atin, sa Philippines, nasa Philippines nga yung mga lupang nandyan sa tabi natin, dyan sa West Philippine Sea. Yung desisyon, lumabas favorable to us. Lumabas ito, July 2016, kauupo ko lang na Vice President at na President. Yung desisyon, napakalaking impact nun. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa lahat ng mga sovereign states na nasa pareho natin na sitwasyon. Yeah, totoo. Dito talaga natin mapapatunayan na ang mga Pinoy talaga ay matatapang. Matatapang in terms of utak ang labanan. Kasi hindi tayo yung taong nambubuli eh. Hindi natin idadaan yung tapang natin sa panghaharas at pangbubuli ng mga tao. Pinapatunayan natin yung tapang natin sa katalinuhan. Hindi sa pangbubuli, hindi katulad ng mga iba na pag magpapahayag ng kanilang mga pinaglalaban, nanlalait ng tao, tinitira ang tao sa physical appearance, hindi sa katalinuhan, hindi sila lumalaban sa isip. Nasa-threaten din sila ng China na president. Yung desisyon, napakalaking impact. True. Kaya lang dapat kasi nung napanalo na ng Pilipinas yan, dapat pinush pa yan eh. Ginawan pa ng paraan para mapunta talaga sa Pilipinas yung mga lugar na inaangkin talaga natin na sa atin naman talaga. So dito natin na mapapatunayan na si Duterte talaga ang pinakapabayang presidente. Kasi pinabayaan niya yung mga bagay na hindi dapat pinababayaan. Tignan mo ang nangyayari ngayon, nabubuli tayo. Diba? Inaangkin ng China ang hindi naman sa kanila. Pinabayaan ng Duterte administration, diba? Kasi nga, nagkaroon nga ng tinatawag nilang gentleman's agreement na sila lang nakakaalam. So, ngayon mga DDS, ngayon nyo patunayan, pag narinig nyo itong sinabi ni dating Vice Presidente Leni Robredo, nananahimik lang siya dati kasi diba, hindi nga siya binigyan ng pondo, pero kumilo siya as a Vice President. Napanindigan niya kung ano ang dapat niyang panindigan, 'di ba? Siya ang kalaban ni Marcos sa pagiging presidente. Pero ngayon, pinagtatanggol niya or nagbibigay siya ng pahayag na aayon sa presidente. Tinanggap niya na natalo siya, 'di ba? Hindi lang sa Pilipinas, pero sa lahat ng mga sovereign states na nasa pareho natin na na sitwasyon, nasa-threaten din sila ng China. Totoo naman kasi. So, yung tapang ng Pinoy, dinadaan talaga sa talino. Hindi sa pagiging bully, katulad din ng mga ibang Pinoy na nahawa na sa mga Chinese. Pero ganun pa man, patunayan pa rin natin na Pinoy tayo at ipagtanggol natin ang Pilipinas. Walang masama. Adios.